mapagpalang pagmamahal, contemporary and divine illumination. Ako po si Alexander Gomez ng batch. At ang topic po sa tarakay natin ngayon ay kamusta ang spiritual health? Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. At isang po natin ang ating po sa thesis sa mga salita ng Diyos. Ang sabi dito na, may God Himself, the God of peace, sanctify you through and through. In your whole spirit, soul, and body, be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Na sa Tagalog, pakabanalin ng wakal ng lubos, minsan ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa, at katawan ay inatang buo, na walang katigtasan sa pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Teachings, material. Number 1, spirit is the mind and emotion of a person. Ito ang bahagi ng tamang ikipag-unahan sa Diyos. Dito namumula ang ating damdamin spiritual, pananampalataya at relasyon sa Kanya. Sa ibang paliwanag, ito rin ang sentro ng ating kaisipan at puso kung saan namumula ang ating pagnanais na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Number 2, soul refers to the life of a person. Tumutukoy ito sa mismong buhay ng tao, ang ating pagkatao, pag-iisip at emosyon. Dito nasasalalagay kung sino tayo sa loob. Ang kaluluwa ay nagbibigay buhay, personalidad sa isang tao. Material. Number 2, body is the physical aspect of a person. Ito ang physical na aspeto ng tao, ang ating panlabas na anyo na nakikita at nararamdaman. Sa pamamagitan ng katawan, nagagampanan natin ang mga gawain sa araw-araw. Application number 1, care for the physical needs of the family. Dapat natin tiyakin na ang bawat miyembro ng pamilya ay may maayos na kalagayan. Sapat na pagkain, pahinga at kalusugan. Ang malusog na katawan ay instrumento upang makapaglingkod sa Diyos at sa kapwa. Application number 2, consider the spiritual health of your family. Pagsasaalang-alang sa spiritual na kalusugan ng ating pamilya. Hindi sapat na busog ang katawan kung ang kaluluwa ay gutom. Dapat natin po na rin ang relasyon ng bawat isa sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pagsamba at pagbabasa ng kanyang salita. Sa ganitong paraan, lumalakas hindi lamang ang pananampalataya, kundi pati ang pagkakaisa sa pamilya. Application number 3, consecrate yourself for God's purposes only. Ang ibig sabihin na consecrate